Ngayon, makakasama natin live ang Usbong Gymnastics at syempre ang founder nila na si Sir Jason Ocampo at kanyang mga atleta na sina Janela Domingo, Hailey Summer Domingo, Sofia Michaela Bautista, Ayesha John Castino, Sophia Faith Mora Leda at Stephanie Franco. Magandang umaga, Coach, at syempre sa ating mga nagagandahang mga gymnasts. Yes, magandang umaga sa inyo. Good morning po. Thank you so much for joining us this morning. Pero Coach, unahin ka na naming tanungin paano ba nabuo ang inyong grupo na Usbong Gymnastics? Actually sa school, marami kasi may mga potential na mga bata, which is alam naman natin ang gymnastics na sports is so mabigat, parang pang mayayaman na sports kasi medyo magastos kasi siya. So nag-start kami ng mga bata na nakita namin ng potential, nag-start kami dun sa maliliit na mats, yung parang puzzle. Then may nakitaan kami potential, then doon kami nag-start na magbuo talaga kami mismo ng sarili naming club. And which is ito na siya, almost 8 years na rin kami. Since 2018 kami nag-start. So ayun po, doon po lahat siya nag-start po talaga sa school po mismo. Okay, Coach, ngayon naman po, ikwento niyo po sa amin muna yung inyong background sa gymnastics at kung paano kayo nagsimula maging coach ng mga kabataan nating gymnast. Gymnast din po kasi ako nung high school. Men's artistic gymnastics. So nang mapunta ako dito sa Manila, nag-start ako, sabi ko, what if kung magturo ako sa mga bata na may mga potentials, then i-share ko yung mga learning ko para doon sa mga bata. Kasi marami din kasi mga bata na gusto po talaga mag-gymnast. Ang nagiging problem lang po kasi is yung financial kasi medyo po talaga mabigat ang sports na to. Especially doon sa training, yung mga facility. Kailangan kasi doon ng mga medyo talagang na facility, yung magaganda po talaga. Saka yun po, doon po talaga bumuo yung goal ko na makapagturo ng mga batang may gustong mag-gymnastics po. Alam mo, ito talaga yung maganda sa ginawa ni Coach. Alam mo, he's not the only one na nag-coach, nag-decide mag-coach out of passion and yun sa kagustuhang magturo ng kanilang event. Kaya naman nakakataba ng puso na makarinig ng ganitong storya galing kay Coach, no? Pero ito, tanungin naman natin, syempre ang ating mga nandito kitty sila. girls na gymnast. Ayan. Well, sino bang uunahin natin dyan? Si Sophia. Sophia, paano ba or kailan ka nagsimulang mag-gymnastics at bakit gymnastics? So, si Sophia, hi! Nagsimula po ako ng gymnastic nung 7 years, magsa 7 years old po ako. Ngayon magte-10 na po. Wow, okay. Bakit gymnastics? Nung dati po, ilalagay po sana ako na mami ko sa majorette, kaso po puno na. Okay. Kaya nag-try po ako ng gymnastics. Masaya ka naman. Opo. Nagtuloy-tuloy po, naging magaling po ako. Okay. So, Coach, sa lahat ng gymnast mo, sino sa kanila yung pinaka-ate? Si Stephanie. Stephanie. Si Stephanie, ikaw na naman ang tatanungin ko. Bakit ka nag-gymnastics at ilang taon ka nag-start? Nag-gymnastic po ako kasi nanonood po ako ng mga gymnastic po sa social media. So, naakit po ako at yun po. Wow. Ano po yung second question po? Second question daw. May second question. Bakit ka nag-start mag-gymnastics? Ayun. Dahil po sa mama ko po. Okay, dahil kay mama, bakit? Kasi po gusto ko pong ibigay sa kanya yung mga binibigay niya po sa akin. Wow, Wow. sweet naman nun. Kasama ba mama today? Okay, okay. So ngayon, kanina sino yung may hawak ng mic kanina? Anong name mo, ano? Janela po. Si Janela. Janela, ikaw naman, bakit mo napiling mag-gymnastics at ano yung pinaka-favorite mong part ng pag-gymnastics? Ang favorite part ko po is yung vault. Kasi yun po yung mahirap sa akin dati. Pero nung meron naman na po ako natutunan ng mga skills. Naging favorite ko na po yung vault. Nag-aaral kayo lahat, di ba?
Opo. Mahirap ba na habang nag-aaral kayo, nagtitraining din kayo ng gymnastics o para sa inyo parang kaya naman talaga? Kaya naman po. Oh. Iba, no? Very good Bata tong mga pa lang. batang to, no? Oo, bata pa lang. Kaya nang i-manage ang school and sport. Kaya nga student-athlete na sila, maaga pa lang. Mabalik ako kay Coach. Coach, ikaw ba ay all around? Lahat ba ng events sa gymnast na gawa mo? At bukod sa pagko-coach, ano pa yung naibabahagi mo o nasi-share mo sa mga athletes? Siguro yung nasi-share ko lang talaga yung discipline kasi sa kanila eh. Kailangan din kasi nila bilang athlete eh. Yung confidence sa sarili, yung tiwala talaga yun ang kailangan talaga. Lalo na kung during competition kasi mostly pag during competition kinakabahan tong mga bata. So kailangan talaga yung confidence nila sa sarili eh. Kung gusto talaga nila manalin doon talaga. Pero para sa amin naman po kasi pag nakapag-perform lang kami and safe po yung mga kids and okay na po yun. Masaya na po kami doon. Pero yung panalo is bonus na lang po talaga sa amin. Ayan, syempre. Pero mabalik ako, gusto kong tanungin si Hailey. Hailey. Ayan, Hailey. So sa nakaraan na tournament ninyo, ano ba yung nakuha mong accomplishment or medal? Bronze po sa bars, bronze po sa floor. Wow, bronze sa bar and floors. Anong mas favorite mo? Bars po. Bars? Bakit bars? Kasi po, dati po, di ko po nagagawa yung bars po. Pero po, ginawa ko lang po yung best ko. Ayan. And next naman si Ayesha. Si Ayesha. Ayan. Hi, Ayesha. So ikaw, ano naman yung nakuha mong medal sa last tournament? Bronze po sa beam po. Beam. Yun ba yung specialty mo na na aparatus? Opo. Okay. Sino pa ang hindi natin Oo natatanong? nga. Si Kendricks ba yan? Ay, Sophia. Sophia. Okay. Si Sophia, ano ang event mo at ano yung medal na napanalunan mo in the last tournament? 5th place po sa Meron niya? 5th place po sa vault. Okay, sa vault. Pero anong, meron ka bang ibang gustong i-try bukod sa vault? Opo, bars po. Bars din. Bars din. Parang ang hirap nung Oo nga bars eh. Pero parang feeling ko baka yun yung pinaka nakaka-enjoy para sa mga gymnast natin, no, partner. Kasi alas lahat sila parang yun yung gustong i-try or Oo. gusto nila doon mag-excel. Challenging kaya, di ba? Yun yung lilipat from one bar to another. Pero ako mas gusto ko yung floor. Mas gusto ko yung floor. Kumbaga, parang may freedom ka Yes. na gawin kung ano yung mga gusto mong mga tricks. Totoo. Pero balik tayo kay Coach, no, partner. Coach, ikaw po yung main instructor ng mga kids natin. Lahat po ba ng aparatus, ikaw yung nagtuturo sa kanila or meron ka ring mga katulong? Actually, dalawa po kami dito. Yung isa ko pong partner, si Coach Tina, which is a former gymnast and a former national team member. Actually, kasama ko po dapat siya kasi lang may kasi siya, event today. So, ayun. So, lahat kaming dalawa nagtutulungan kami kasi kami ding dalawa nagbuo ng club na to. So, lahat ng aparatos kaming dalawa din po nagtutulungan kung paano po namin ituro sa mga bata. Sinabi niyo po kanina, malaking bagay yung pagpapalakas ng loob ng mga bata. Maliban sa physical, syempre, kayo yung bilang coach ng mga gymnast natin, kayo rin yung nagtitrain sa kanila mentally, no, partner? Tama. So, paano mo ginagawa yun, coach? Paano mo pinapalakas yung loob ng mga gymnast natin? Paano mo ini-instill sa kanila yung belief sa sarili nila? Actually, kasi mostly talaga na dumaraan talaga sa competition natin na kabado talaga itong mga bata. Kasi fast competitions, marami na rin kasi kaming competitions na nasalian. Yung po talaga naging problema nila yung kaba. Pero palagi ko naman sila kinakausap during before sila mag-compete, before sila mag-perform doon sa per events na enjoy lang nila yung competitions na parang gawin lang nilang para lang silang nag-assessment during sa amin. Then mag-perform lang sila na maayos. Then kung gusto ko lang kasi sa kanila yung maging safe lang po talaga kasi delikado din po kasi pag hindi nila na-perform yung isang skills. So pag na-perform nila yon, sabi ko okay na yon. Kung manalo man tayo,
bonus na lang po yun. Yun lang po ang sinasabi ko palagi. Oh, alam mo, isa rin yan sa mga pinakamahalaga as an athlete. Una, kailangan mong i-enjoy yung ginagawa mo at saka yung laro mo kasi doon mo makukuha yung confidence mo. It's easier said than done. Oo. Pero kasi pag confident ka sa kaya mong gawin at alam mo sa sarili mo na kaya mong mag-perform, hindi ka kakabahan, hindi ka mapanghihinaan ng loob. Pero ito ang mahirap talaga sa sport nila dahil individual sport ito at different apparatus. Tama. Okay, pero gusto kong tanungin ulit, yung ating mga girls, so ano yung ginagawa ninyo para, or pag kinakabahan kayo, ano yung iniisip ninyo bago kayo mag-perform on the floor? First po, nagpe-pray lang po na safe po yung magiging laban. Yan po. Yun. Okay, next. Si Pia. Tinatry ko po i-distract ko. Tinatry ko po i-distract yung sarili ko para hindi naman po ako masyadong kabahan ng malala. Okay. Sino pa? Iniisip ko po na yung routine ko po sa beam, floor, or vault, or bars, perfect po siya. Para pag ginawa ko po, yun na po yung nasa isip ko na perfect po yung Mindsetting Yun, maganda. din naman. Oo. Oh. Alam mo, pros and cons din kasi pag kinakabahan ka. Pag kinakabahan ka, mas aware ka sa gagawin mo. But the other side of it, pag kinakabahan ka, may time na baka magkamali ka sa routine mo, mai-injure ka pa. 'Di ba? So it's definitely, ang ganda nung sagot niya, mindsetting. 'Di ba? Tama yun, no, partner, kasi nakikita natin yung mga idol nating mga atleta, akala natin natural na sa kanila na mag-perform ng ganun-ganun na lang. Pero behind the scenes, makikita mo, pati sila kinakabahan. Oo And naman, importante nga yung, meron pa rin kaba kasi, katulad ng sinabi mo, partner, yun yung nagsistraighten sa'yo, yun yung gumagabay sa'yo para hindi ka magpadalos-dalos sa mga ginagawa mo, nakafocus ka pa rin. Pero balik tayo siguro sa mga gymnast natin, no? Kahit sino pwedeng sumagot, no? Sino sa tingin nyo yung pinaka-inspiration nyo sa pagpapursue ng gymnastics? Si mama tsaka papa po, para balang araw gusto ko po silang tulungan. Mama tsaka papa, okay. syempre. Meron ka bang gymnast na idol na gusto mong gayahin? Si Coach Tina po, kasi Olympics po siya. Wow. Next. Sino pang may ibang, sino pang may ibang sagot? Sino yung inspiration nyo? Ang mga magulang ko at ang mga coaches. Yun. Magulang at coaches. Ang sweet naman itong mga batang to. First inspiration ko po is my family po. And second po is yung mga idol ko po. Like si Coach Okay. Tina and Kuya Kalay po. Gusto ko po maging katulad nila. Yung inspiration ko po is yung family ko din po. And coaches ko din po. Tapos yung idol ko po is si Simone Biles. Gusto ko din po Oh, maging kagaya siya. wow. Oh, naman, sinong hindi makakakilala Oo, kay no? Simone, di ba? Yes. Sinasabi nilang one of the greatest gymnasts Totoo. sa Olympics. Yes. And sa kahit saan. And? Si mama at papa po. Okay, si mama at papa. Coach, may mga, syempre, competition kayo na sinasalihan na hindi nagiging pabor sa inyo yung resulta. Kumbaga, hindi kayo nakakapag-uwi. Paano mo minomotivate yung mga gymnast mo when that kind of situation happens? Yung ano po yung ulit yun? Pag hindi kayo nanalo, pag hindi kayo nakakapag-uwi ng Okay. medal. Kasi hindi naman kasi palagi talagang panalo kami. Kasi katulad nung nag-international kami, sa Hong Kong lang din last December. So, palagi ko lang sinasabi sa kanila na bawi na lang tayo next competition kasi marami pa naman competition. Then, sabi ko na lang, kung hindi nyo oras ngayon, malay natin next competitions tayo naman. Kasi ganun lang naman po talaga always. Then, na-accept naman po nila yon. And palagi ko lang naman yun sinasabi sa kanila na training lang ng training hanggang makuha natin yung goal natin. Coach, nakalimutan kong tanungin, paano ba nagsimula o saan mo kinuha yung pangalan ng team ninyo na Usbong? Actually, mahirap po na naisip ko talaga. Dalawa kasi kami ni Coach T na partner ko. Actually, dati, powerful nga ang tinawag namin doon kung naalala ko pa lang. Pero ang sabi ko kasi, mas maganda kasi yung word na Usbong, which is
Tagalog na siya, pang Filipino word. Tapos yung usbong kasi, nag-start ka talaga dun sa pinakamaliit, tapos posbong ng posbong. So yun po. Very symbolic, Oo no, naman. partner, ng Very kanilang inspirational ginagawa na pag-usbong talaga mula sa grassroots hanggang sa mga pangarap nilang marating yung mga international competitions. Sa puntong ito, Coach, baka meron po kayong mga gustong batiin, pasalamatan, bigyan ng shoutout. Ngayon na po yung oras para gawin yan. Okay. Thank you po dun sa mga parents po na nandito, yung sa mga parents na palagi nakasupport sa mga gymnast namin and sa mga Usbong Gymnastics Club family, sa Don Carlos Elementary School and sa Villamor Elementary School, to all the teachers po nandoon, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Coach, at sa ating mga gymnast, and congratulations po Yes. sa inyong previous tournament, at syempre sa mga mommies na nandito at sumusuporta, maraming salamat po sa inyo.